Mga punta tayo sa Countdown. Bibili lang ako ng dog dahil bukas i-ship na natin si Bailan, si Chopper. Kailangan may baon si Chopper kasi 2 days din yung biyahe niya. So kailangan kompleto siya ng pagkain para hindi rin ako nag-aalala na alam ko okay si Chopper sa biyahe niya. Pasok lang ako sandali. Naalala ko tuloy si Chopper tsaka si Hanabi dito. Silang dalawa lang yung tutang nakapasok dito sa loob. Bili na rin ako ng treats bites nila para yan, panlalo sa dog ko. Titimplahin ko na dun sa lalagyan ko to, dudurugan ko ng ganito. Tsaka lalagyan na lang natin sa malaking portion bag. Naiiyak na nga si Kamama. Kanina kinakausap ko sabi ko magpapakabait ko dun anak at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko yung aso ngayon. Napakabigat, napakahirap bilang isang tatay. Tapos aalis na yung anak mo. Nakakalungkot mga Kamama sa totoo lang. Bibiling ko na to. Ayun mga Kamama, nagpagas lang ako. Ayan, nakabili na rin tayong dog food. Laki ng tipid natin dun sa dog food na yung kasi rin siya. Wala pang $100 pero ang laki na nun. Mas tipid siya kasi dun sa mga dati nating ginagamit. Mga Kamama, pasa matali. Nag-aangat talaga para atos hindi tayo atrasado. Natawagan ko din pala si Kuya Gilbert kasi minapansin ako dito sa manabela natin na kinakatabingin ng pagkakas kasi nakarandi pa siya nag-ayos. Sabihin ko lang sa kanya na medyo nakatabingin ng konti kasi hindi, pag yung diretso manabela medyo patabingin ng konti yung takbo ng sasakyan. Napansin ko siya nung ginagamit, sabi ko parang nakadiretso pero parang tagilid yung takbo. Tapos pag nakatagilid siya ng saktong tagilid na gano'n, diretso yung takbo niya. Inaral ko pa ngayon ko na lang siya napansin kasi hindi siya halata malit na differential yung tatawag ko kay Kuya Gilbert, papaano ko sa kanya, papa-align ko lang ito hindi mawala sa isip ko yung si Chopper. Pa lang pala siya, hindi pala siya 1 taon. Sa August pa pala siya, sabi ko. Sa August 16 yung birthday ni Chopper. 16 kasi ngayon So 11 months pa lang pala siya. Kahit pa paano yung dami na namin pinagsamahan ng alagaan namin yan. Pero syempre talagang ipartangan talaga. Hindi naman sa parang sacrifice, yung parang bang dating both parties sa side ni Chopper at sa side namin magiging maayos lahat. Sa side namin is mas matututukan ko yung dalawa, magkakaroon siguro ng oras dalawa kasi ang hirap din ng mga alaga. Tapos may baby ka pa. Kung wala akong baby, walang problema. Pero syempre nga nakapokus na kaya akong baby dito. Yung mga aso natin syempre ginagawa siya ng alaga. Kasi nangangailangan ko na si Chopper mapupunta ko yung Arto. Tapos maalagaan siya ng maayos. Yun lang din na nakakalungkot ng talaga mga kapatid.
lang talaga yung ano, yung mga kalsada talagang pag hindi ka pa masyadong gamay sa pagdadrive, eh, ang mangyayari sa iyo is talagang ano, kakapain mo lahat ng mga kantong dadaanan mo dahil hindi lahat ng kabisado mong daan minsan sarado sila, talagang mapapaano ka, mapapadaan ka sa mga kalsadang hindi mo pa natadaanan. Yun lang ang mahirap doon, lalo kung malilate ka sa trabaho, papasok sa trabaho, yun yung nakasanayan mong daan, tapos bigla mo sarado, yun lang ano, kahirapan at kakapain mo, siguradong malilate ka niya. Kaya dapat talaga may maalam ka rin sa iba't ibang ano, pasikot-sikot para hindi ka malilate sa trabaho. Ayun ang time na makamam mo. Tsaka ano, pakwan, yung pakwan galing dito kahapon, namili sila, dami ng ano, bilja kami. Sarap. Naka okay yung pakwan pag summer. Kasi ano siya, kumbaga ba, water siya. Pang-refresh, pang-refresh ng katawan. Parang tulong to. Lalo sa mga alaga natin, may sila sa pakwan. Chopper, paborito yung mga prutas. Mga gulay. Sarap ah. Parang tanggal yung uhaw mo eh. Ito binanatan mo. At saka shoutout pala kay Kainags. Minessage niya ako sa Facebook. Ako sa si Kainags, idol natin yan eh. Yun ang isa sa pinakamalapit na vlogger dito sa Canada. Nag-message sa akin kanina sa Messenger. Kaya napanood daw niya yung vlog ko na aalis na daw pala sa Chapel. Sabi ko, nga ako yun. Nalulungkot nga din ka ako Kainags, sabi ko ganun. Kaya dalawin niyo din yung YouTube channel ni Kainags. Kung malungkot kayo, panoorin niyo si Kainags. Ayan, sigurado mapapasaya kayo ni Kainags. Yan mga kamamo, in 5 minutes out na rin tayo. Ituloy na lang natin mga kamamo yung vlog natin bukas pag sundo kay Chopper. Sige mga kamamo. One day later. Yan, good morning mga kamamo. Nag-message sa akin si Sunday. Kasi usually galing US pa yung asawa niya. Kasi nag-iikot talaga sila eh. So pupunta muna sila ng, wala pa daw sa Calgary si mister niya. Dahil from here to Calgary parang mga nasa 6 hours mga ganun. So kung wala pa siya is 10 o'clock na yung mga kamamo. So may pasok kasi ako ng 4 PM. So inaano ko, naaral ko yung oras kung sakaling mangyayari medyo gabi pa siya darating, malamang magbe-break time ako ng 1 hour para bumalik dito sa bahay para i-assist siya na ano yun si Chopper. So punta siya ng Calgary, magme-message siya, tapos mapunta siya sa Prince George tsaka sa Saskatoon. So sa calculation ko ngayon kung 10 o'clock na at 4 o'clock ang pasok ko, imposible na dumating siya ng 4 o'clock dito, baka mga 7 or 8 mga ganun siya dumating. Kung dumating siya, ganun na lang gagawin ko siguro ng diskarte, uwi na lang ako. I-break ko na lang yung 1 hour ko, babalik na lang ako. Ito pa ako. Yan yung mga alaga natin eh. Yan lang tumabi sa legend. Si Chopper ang katabi ko magdamag. Ay nega. Ito na. Nandiyan na lahat. Pinumpleto ko na kasi talaga kahapon. Dahil ayoko nang lumabas pa para ayusin yung umaga ni Chopper. Dahil kumain pa kagabi pag uwi ko yung chop. Sabi ang gabi kumain si chop ayun na. Okay na. Ko na yung alakot mamaya iwanan na yung daddy.
Di ba naman galing? Yan yung pag umalik. Parang ano yung kumbaga basalik eh. Ano to eh, yung French kiss to eh. Ayan, panilamig mo dire-diretso na, hindi na titigil na. Kaya sabi ko, makakasigaw talaga to ng anak ni Arthur. Napakalambing na aso ko. Ayan, hindi na titigil yan. Pag tinawa na ako, unlimited na. Eh, sige mga magkakapit muna ako. Ayan, pinaglalaro ko muna sila. Chopper! Pagod ko sila para mamayang tanghali, tulog sila. Itong isa umiga na sa putikan. Ako talaga uugasan ko na naman si Baby Legend. Ayan, malulungkot siya, wala na siyang kalaro. Si Era kasi ganyan lang yan, oh. Era! Era! Ganyan lang yan mga kamamo, si Era. Parang babaeng nagsasunbathing. Ikaw may ka dyan, dirty dyan. Chopper, alis na si Chopper mamaya. No. Yeah. Sila, pangin muna kami dito. Mga alaga natin, oh. Babe ka lang, hugasan kita ha. Puro putik doon humigasan, may putikan. Oh, wag dyan, no. Saan ko talaga humiga doon, oh. Oh. Nainitan na naman yung alaga natin. Hugasan ko, buti na lang may host tayo dito. Chop. Eh makapapasok na ulit ako. Nagkausap na kami nung about kay Sandy. Parang ang dating, hindi siya darating ngayong araw na to. Pwedeng like around mga bandang madaling araw, umaga na bukas. Sana nga ganun kasi yung binigay niya sa akin yung ano nung mapa ko nasa na yung husband niya is parang 11 hours pa ang biyahe from sa pwesto niya hanggang dito sa Saskatoon. So syempre kailangan pa rin niya magpahinga, kailangan niya matulog kasi nga galing pa sa US yun. So yung calculation natin na akala ni Arthur is darating nga yung araw, hindi pala. So maaaring bukas, sana nga mas mapaaga na lang din ang dating para mas masikaso ko siya na siyempre makapagpaalam ako ng maayos kay Chopper. So ngayon papasok na muna ako and then abangan na lang natin yung pagdating tsaka natin pakita sa inyo kung ano bang klaseng ang business din ni Sandy para ma-invite din niya kayo kung sakaling may mga gusto magpa-ship dahil maayos kausap yung mag-asawa ngayon. Even pag nagbibili ako ng ticket ng mga papi ko para isip sa ibang lugar dito sa Canada, madali silang kausap para so ibibigay ni Sandy lahat ng information or nung husband niya, pinakita kami at the same time makita nyo kung ano yung loob ng truck niya dahil hindi lang naman si Chopper yung nakasakay dun, maraming klaseng aso din siguro nakasakay dun dahil all over Canada nag-iikot talaga sila kasi pagkatapos nila dun sa US, diretso siyang Calgary, tapos Prince George, tsaka Saskatoon. So ayun mga kamamo, update na lang tayo. Hi Chopper, it's Arthur, and we look forward to having you here in our new home with you. This will be your new home, and we look forward to seeing you. And this is Asher. Hi Chopper. That's Asher. He's a bit shy, but you'll get to know him. He's a really good boy. And we look forward to you being part of our family and part of our home, and we're going to make a really good home for you here. All right, Chopper? We hope you have a good trip, and we love you a lot. Yan mga kamamo, last day na ni Chopper. Muna kasi around 10 to 10:30 pa daw darating si Sandy. 9 o'clock na ng gabi dito. So pinasiyar ko muna para kahit pa paano sa biyahe niya, hindi na siya maglilikot na mapag-CR o magpupo. Papupuhin ko na. Nakakalungkot naman, iwanan na ako ni Chopper. Chop, babe ka dun, chop ah. Ay, miss ka ng daddy. Medyo mainit din ang panahon mga kamamaw ngayon. Sobrang init. Kaya naka-aircon sila sa loob ng bahay kanina. Nakakamiss, naalala ko tuloy mga times na kasama ko pa si Chopper. Baby pa siya, ay na. Pupo na. Para mamaya hindi na siya mahirapan sa kulungan niya. Naalala ko pa si Chopper nung
parang bumabalik yung mga panahon na yung baby pa siya, papi pa siya. Kami ni Miss nag-alaga sa kanya. Talagang hands-on kami dalawa ng misis ko. Talagang nalagaan namin hanggang sa lumaki. Kaya parang iba yung pakaramdam mo pag yung magre-release ka na ng papi. Sobrang lalo na sa sitwasyon ni Chopper ngayon, 11 months na siya. Sobrang nakakalungkot. Pero tatawag-tawag ako kay Arto para kamustahin si Chopper. Lagi nga tumawag nga uli kanina, kinakamusta. Nag-video call kami, pinakita ko si Chopper. Sabi niya, Jer, huwag kang mag-alala, ako na bahala sa anak mo. Chop, uling takbo mo na dito sa backyard. Mag-iingat ka doon, anak ha. Chop. Choppy. Wala ka ng katawan ni Chopper eh. Paalam ka na ka, Chop. Okay, best friend niya yun eh. Chop, ingat ka sa biyahe. Lap ka ng daddy. Mama mo medyo madilim. I'm here with, what's your name again? Neil. Neil is a husband of Sandy. Actually, he's taking care of Chopper for 2 days, driving from Saskatoon to Montreal. Yeah. How long you been doing in this business? Almost 5 years now. Oh yeah. I've been in the trucking industry before that for almost 40 years. So when you drive my dog, like, are you gonna put it on a bigger field or in this one? No, he's always gonna stay in this van, and he always stays with me. So how many dogs you have right now? Right now, 3 puppies and 2 crates. Ay, nandun na mga Old English Bulldogs. Oh, I Those are see. actually mine. I bought them in Texas. Oh, I see. Yeah. So you're... Oh yeah. Old So, English Bulldogs and pugs. yeah. What's the name of your business again, man? Best Paw Forward Animal Transportation. Okay, and then can you tell what's your phone number so they can message you? 416-989-4210 is Sandy, and my number 416-896-3821. So ayun mga kamamaw, alis na si Chopper, naiyakin na ako mga kamamaw. Bye Chopper! Bye bye! You babe ha? Bye bye anak. Mga kamamaw, piniwanan ko si Chopper. Naiyak ko. Tapos sa akin yung aso. Harap-harap nag-ibahay siya. Mukha itong aso. Akala.